Eto pa ngayong gabi, bago mag-day off yung asawa ko dahil pumunta nga kami dito sa may SM Palapala para bumili ng salamin niya. Paano yung salamin niya na ginagamit na laglag nung araw na to bago siya pumasok sa trabaho? Ugali kasi niya, nilalagay niya muna yung salamin dun sa may ibabaw ng top box bago niya susuotin yung helmet. Nakalimutan niya na isuot yung salamin pagkatapos nga ng helmet, naiwan niya dun sa may top box. Siguro habang bumabiyahe siya, nalaglag na. Inis na inis nga ako kasi regalo ko yun sa kanya nung anniversary namin at hindi pa nga nag-iisang taon yun. Eto papalitan na kagad. Late na nga kami rito nakarating sa own day. Siguro mga 8:45 na to at magsasara na ng 9:00. Ayoko kasi nababiyahe siya na wala siyang suot na salamin dahil nga malabo na yung mata niya. Lalo pa madilim na siya nakakauwi. Kaya naman kahit nga gabi, pumunta pa rin kami dito para nga makapagpasalamin siya. Kaso ayun nga, dahil magsasara na, bukas na nga lang daw makukuha tong salamin. Kaya eto, umuwi na nga lang kami at babalikan niya na lang kinabukasan yung salamin. At eto naman yung araw ng day off niya. Bali papakabit ko nga sa kanya yung ilaw dito sa may kusina. Actually, yung papalitan sana talaga namin na ilaw, yung banda dito sa may kalan, dahil dalawa nga yung ilaw namin dito sa may kusina. Pero ang laki pala ng na-request ko na ilaw, 50 cm kasi to. Kasi sa pagkakaalala ko, akala ko yung ilaw namin dito is 50 cm. Tatama to dun sa mga appliances ko dun sa taas kasi nga malaki siya. Kaya inalis namin yung ilaw dito, nilipat dun banda sa may kalan. Tapos, eto na yung nilagay namin dito. Alam nyo, isa talaga sa mga investment pagka gusto mo maging content creator, yung maliwanag na paligid. Kaya kulang na lang, puro ilaw na kami dito sa bahay. Char. Madali lang naman tong ikabit. Siguro hindi pa siya inabot dito ng kalahating oras. Maganda nga yung mga ganitong ilaw sa may sala, pero dito ko siya nilagay sa may kusina kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan ko talaga ng maliwanag na paligid. Tricolor na nga rin to at ang lakas talaga ng liwanag niya. Pagkatapos dun sa may kusina, sabi ko ikabit na rin tong screen door dito sa may pinto. Yes, may bago na naman akong screen door pero mas mahal to dun sa nauna. Bali 300 plus ata yung bili ko dito. May kasama na rin tong velcro adhesive tsaka yung malalaking thumbtacks. Bukod dyan, may hook na rin to para sa magkabilang gilid. Etong luma naming screen door, nabili ko to ng mga 100 plus. Eto kasi tela. Mabilis tong mapunit, tapos pag nadudumian ang hirap linisin, kaya kailangan tutubigan mo pa, parang lalabhan mo pa siya para malinis. Then yung pangingitim niya, hindi yan nakukuha sa punas-punas, binubuhusan ko pa yan ng Sunrox. Pagka nagkakabutas, tinatahi namin siya, kaso hindi na nagpapantay kasi nga nahihigit na yung tela. Kaya ayun, pinatanggal ko na at bumili na lang ako ng mas mahal na screen door. Eto i-plastic na para mas mabilis siyang linisin. Maganda pa nito, makaka-order ka, depende sa size ng pinto mo. Kasi yung una kong nabili, tinagpian pa namin yun dahil nga hindi kasya sa may pinto. May color black nito, may color gray, pero dahil nga team aesthetic ang babae na ito, kaya naman color white tong binili ko. Masasabi mo talaga na quality tong bago kong nabili kasi bukod sa mas mahal siya, mas mabigat siya ng konti kasi nga mas makapal to doon sa tela. Hindi kasi pwedeng wala kaming screen door dito kasi malamok tapos malangaw. Pagka wala nito, talagang magpapasukan sa loob. At ito yung hook, ganito siya ginagamit para mahawi yung bawat gilid. Kunyari papasok kayo o di kaya may ipapasok kayong gamit. Pero kahit hindi nyo nahawiin yan, kasi madali lang naman maglabas-masok dito kung saan na magdidikit yung magnet dyan pagka nagdikit yan. Yung link nyan, ilalagay ko na lang sa may comment section. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.